po, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tayo po ay tututok pa rin po tayo no, sa mga update natin kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hingi pa tayo ng mga updates mula po sa ating mga kasama dyan po sa Senado. At siyempre yung mga reaction pa rin sa day 12 ng impeachment trial. At pinag-usapan po natin yung ating panahon na nararanasan ngayon at dito lamang sa Metro Manila talaga naman yung ulan at yung madilim no, napapawirin ang ating pong nararanasan, tapos biglang bubuhos yung ulan and then titigil, tapos mga ilang minuto meron pa rin ano. Pero sabi po ng Pag-asa kanina, bahagya pag lumakas ito pong bagyong Maymay habang nasa karagatan sa kanluran ng Ilocos Sur. So alamin po natin, nasa linya na natin ang Pag-asa si Ma'am Charmaine Barilla. Hingi tayo ng pinakahuling distansya nitong bagyong Maymay. Kasi alam ko kaninang alas 2 meron Ma'am Charmaine, magandang hapon. Good afternoon. Yes po, magandang hapon din po Ma'am Cheryl, maging sa ating mga tipakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si bagyong Maymay nga ay bahagyang lumakas pa habang kumikilos ng medyo may kaguluhan pa dito sa may kanlurang bahagi sa may karagatan ng Ilocos Sur. At huli ngayong namataan sa layong 160 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 90 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos pa northeastward ng mabagal. At base nga sa nakikita nating senaryo ay posible na yung maglandfall dito sa may bahagi ng La Union or Ilocos Sur mamayang gabi o bukas ng madaling araw dahil nga sa bagyang bagal ng pagkilos nito at inaasahan nga na tatahakin niya ang kalupaan ng Northern at Central Luzon at posible na pagsapit ng Huwebes ay maging isang low pressure area na nga lamang. Sa kasalukuyan nga dahil sa senaryo nito ay nakataas ang wind signal number 2 sa may Ilocos Sur, Northern and Central portions ng La Union, Northwestern portion ng Pangasinan, Southwestern portion ng Abra, Western portion ng Mountain Province at Northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman ang nakataas sa may Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng La Union, rest of Pangasinan at Payao, rest of Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, at sa northern portion ng Nueva Ecija kasama ang northern at central portions ng Aurora. Patuloy na pag-iingat sa ating mga kababayan sa peligrong dala ng malalakas na hangin. At in terms naman ng mga pag-ulan na nanatili ngayon na yung pinakamalalakas na mga pag-ulan nandito sa may kanlurang bahagi ng northern Luzon, particularly dito sa may Ilocos region at Zambales, kung saan magdudulot nga yan ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang mostly naman dito sa may Central Luzon at sa may Cordillera, maging dito sa may bahagi ng Calabar Zone at Occidental Mindoro, makararanas din ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga localized flooding. At sa mga susunod na araw, asahan natin na magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan, especially nga sa kanlurang bahagi ng Luzon, Southern Luzon pababa hanggang sa may kanlurang bahagi ng Visayas, dala ng patuloy na paglakas ng ating hanging habagat. At sa magiging kalagayan naman ang ating karagatan, may nakataas tayo na gale warning sa may baybayin ng Northern Luzon, kaya kung maaari sa ating mga sasakyang pandagat ay ipagpaliban muna ang paglalayag. Yan ang latest Ma'am Charmaine? Pag-asa. Yes po, ma'am. Ma'am Charmaine, si May ito, no? Dun sa nababanggit natin, meron tayong dolphin sa labas ng PAR. Tapos habang papalapit yung landfall, parang mas mukhang malalakas din yung pag-ulan na mararanasan habang hindi nagla-landfall itong bagyong Maymay. Yes po, ma'am. May tama po kayo, no? At sa nakikita po kasi natin, parang simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon,
yun po yung pinakamalakas, especially dito sa may western section ng northern Luzon. Luzon. Nakikita po natin na pwede pong pumalo ng more than 200 millimeters yung mga pag-ulan. In context, yung ganong kadami po ng mga pag-ulan ay parang halos isang buwan na ng mga pag-ulan or dami ng mga pag-ulan sa ilang lokasyon po ng ating probinsya. So, expect po talaga natin na higher chances ng flooding and landslide. Oo, at nahahagip tayo sa Metro Manila, no? Hagip ang Metro Manila, kaya yung ating weather ngayon talaga di mo naman makikitang sumisikat ang mainit na araw, ano? Yes po, tama po. At expect pa po natin na magpapatuloy po yung ganitong panahon hanggang matapos ng ngayong linggo at posible pa pong magtuloy-tuloy yan hanggang early part ng next week. Oo, dyan na rin sa area ninyo sa Pag-asa, so dun sa division ng at mga dam natin. Kumusta? Nasushoot ba yung ulan dun sa mga dam, Ma'am Charmaine? Yes po, nakitaan naman po natin ng bahagyang pagtaas ng mga level ng dam, level ng tubig sa ating dam. And ine-expect po nila na baka pag magpatuloy pa yung ganitong kondisyon ay maaaring makarecover na yung ating mga dam. Ayun. Pero yung ine-expect na landfall, mamayang gabi pa po yan, ano? Mamayang gabi. Yes po, pagitan po na mamayang gabi or bukas na madaling araw. Okay. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Yes po, Thank you. Mga kaibigan, si Miss Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. So, mga kababayan ha, so bahagya pong lumakas yung bagyong Maymay, pero yung landfall niya inaasahan. Alamin naman natin ang pagtutok ni RH5 Val Gonzales sa ating panahon. Val, magandang hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. United Home for Sulfate Iron. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Natin si RH5 Val Gonzales. Val, go ahead. May inaasahan ng Pag-asa Weather Bureau na posibleng mamayang gabi ay maglandfall sa bahagi ng Ilocos Sur o lalawigan ng La Union ng bagyong si Maymay. Sa pinakahuliting report na inilabas ng Pag-asa DOST-NA, huling namataan ang bagyong Maymay sa layong 185 kilometro west-northwest ng Baknotan sa lalawigan ng La Union. Kumikilos ito pailaga sa bilis na 10 kilometro kada oras. Taglayang lakas ng hangin na 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso nga abot sa 80 kilometro kada oras. Dahil dito ay nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Warning Signal number 2 ang marami-raming mga lalawigan at lugar dito sa bahagi ng Ilocos Sur. Kasama na rito ang northern at central portion ng lalawigan ng La Union, ang northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, ang western portion ng Mountain Province, maging ang northwest portion ng lalawigan ng Benguet ay makakaranas ng lakas ng hangin at mga ulang pagdala dahil nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2 itong mga lugar na ito. Nasa Tropical Cyclone Warning Signal number 1 naman ang mga lalawigan, ang mga bayan doon sa iba pang bahagi ng Ilocos Norte at La Union, maging sa Pangasinan, Apayao, at iba pang mga bayan at munisipyo sa bayan ng Abra o sa lalawigan ng Abra, Kalinga, yan sa bahagi ng Mountain Province at maging sa Benguet, maging sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, yung ilan pang mga bahagi sa hilagang bahagi ng Zambales at northern portion ng lalawigan ng Tarlac at maging sa northern portion ng lalawigan ng Nueva Ecija at maging yung northern at central portion ng lalawigan ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan itong mga lugar na ito at ang payo ng Pag-asa DOST, lalo na doon sa mga bulubunduking, mga nakatira doon sa mga bulubunduking bahagi diyan sa northern at central Luzon na maging maingat dahil mataas ang posibilidad na magkaroon ng mga landslide. Ako si Val Gonzales, straight sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat RH5 Val Gonzales. So yan po ha. In-emphasize ni Val yung epekto po ng bagyong Maymay ngayon sa ating bansa at inaasahang landfall mamayang gabi. At yan po ay maaring sa lalawigan ng Ilocos Sur o dyan po sa lalawigan ng La Union. Mga kaibigan, oras po natin, 31 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo